Madalas na nasa headline ang Bulacan nitong mga nakakaraang araw. Medyo hindi magandang balita kaya naman susubukan nating balansehin ngayon. Kalimutan muna natin ng mga ilang minuto ang Ghost Flood Control Project na yan. At ibaling muna natin ang ating atensyon sa magandang lugar na aming napuntahan na matatagpuan dito lang din sa Bulacan. Sabi nga kapag merong bad news, meron din namang good news. Sa mundong gusto na lahat maging storyteller, meron tayong power na baguhin ang ating kwento at mabuhay na may bagong istorya tungkol sa ating mundong tinitirhan at kinagalawan. Ang goal natin ay maglahad ng kwento na nagdedemand na matuto tayong muling mabuhay nang may pananagutan at mabuhay na naka-align sa kalooban at kagustuhan ng ating creator. Bago pa tayo maging kwento na lang, may magandang quote nga akong nabasa na ibabahagi ko sa inyo at eto yon. We will be known forever by the tracks we live. Ito ay tungkol sa kung paano tayo nagpapatuloy sa buhay. Anong path ang pinipili nating lakaran? Paano tayo nag-show up araw-araw para gampanan ang ating purpose in life? At kung ano ang pinaparamdam natin sa mga taong nakakasalamuha at nagiging parte ng buhay natin. Especially when we're not trying to impress anyone. Ito yung bakas na iniiwan natin sa kanila. Pero hindi ito yung bakas na tinutukoy ng mga content creator na payakap naman o dalaw ka naman sa bahay ko. Ibang bakas yun ha, pero sige mamaya magyakapan tayo. Medyo hindi kasi ako kagalingan makipag-engage. Sa paggawa kasi ng content ako, mas nagko-concentrate. Purpose over popularity ang peg ko bilang content creator. Okay, balik na tayo sa topic bago pa tayo maligaw. Kailangan na nating mag-unlearn ng mga limiting beliefs na nagpe-prevent sa atin para mamuhay ng masagana, masaya at malaya. Magsa-stop muna tayo para i-guide naman ng iba kung paano pa makarating dito sa banal na bundok ng San Miguel, Bulacan. Perfect kasi ang place na to kung naghahanap kayo ng pilgrimage site na meron na ring mini zoo na tsak magugustuhan ng buong pamilya. So eto na nga, pag galing kayo ng Manila, punta lang kayo sa Cubao. May mga bus terminal station doon na biyaheng Gapan o Cabanatuan na dadaan ng San Miguel, Bulacan. Sabihin nyo lang na ibaba kayo sa kanto ng Kamyas. Makikita nyo sa kabilang kalsada yung pulang kabayo at doon na kayo bababa. Tapos aarkila kayo ng tricycle papuntang banal na bundok. Sa Sibul kayo dadaan. Take note na dapat arkilado ang tricycle dahil liblib at malayo ang lugar na inyong pupuntahan. Wala kayong masasakyan pabalik kaya mas magandang marami kayo para share-share na lang sa bayad. Dahil may service kaming dala kaya sa may St. Paul na kami dumaan. Eto yung way papunta ng Biak na Bato National Park. Mga 30 to 40 minutes ang biyahe mula sa highway ng San Miguel. Maganda ring side trip ang banal na bundok kung balak nyo magbiyak na bato dahil magkalapit na lang yon. Ay nadaanan pa nga kaming magandang view ng ilog kaya bumaba muna kami. Naabutan pa kami sa gitna ng pagdaan ng malalaking truck. Kaya kabado malala dahil ang lakas ng uga ng tulay. Naku, kakanood mo kasi yan ang final destination. Ilang minuto lang mula dun sa ilog, makikita mo na ang entrance ng ating destination. Mag-welcome sa'yo ang mga life-size na statue ng dalawang anghel na parang tumutugtog ng trumpeta. Pero una talaga naming hinahanap sa mga tourist spot ang comfort room. Nakakatuwa lang dahil ang lakas ng tubig nila dito. Kaya lang para naman kaming ginawang sasakyan ng bidet spray na to. Pang car wash ang atake. Pero okay lang, ang mahalaga may tubig kesa wala. Ayan guys, welcome to Banal na Bundok. Bago tayo pumasok, magbabayad muna tayo ng entrance fee. 10 pesos for adult and 5 pesos for children. Isabay mo na rin ang bayad sa parking na 10 pesos for motorcycle or single. 15 pesos para sa magjowa. Tricycle pala. At 25 pesos naman para sa car kung ipapasok nyo sa loob ang sasakyan. Kami kasi sa labas lang nagpark kaya entrance fee na lang ang binayaran namin. Nandito na tayo sa exciting part, ang pag-akyat papuntang Holy White Cross, ang pinakamahalagang symbol of Christian religion na matatagpuan sa tuktok nitong banal na bundok. Makikita naman sa gilid ng hagdan ang mga life-size na estatwa ng Stations of the Cross. Kaya naman marami na ang dumadayo dito lalo kapag mahal na araw. Pero any day naman pwede kayong pumunta, lalo kung nature lover din kayo katulad namin. Malaki talaga ang ginagampanan ng mga kabundukan, lalo kung spiritual significance ang pag-uusapan. Ang mga bundok ay nag-symbolize ng connection between heaven and earth, nagsisilbing lugar for divine revelation, transformation and renewal. Nire-represent nito ang path to spiritual elevation, acting as a physical and symbolic focus for pilgrimage.
kung saan ang bawat isa ay nakakatanggap ng wisdom and a connection to the sacred. Ang mga kabundukan din ay may katangian ng permanence, endurance, and divine authority. Kaya ito ay itinuturing na sacred centers of the world ng iba't ibang cultures. Maraming spiritual traditions na iniuugnay ang bundok to God's presence, tulad ng pagtanggap ni Moises ng Ten Commandments sa Mount Sinai. Sa Mount Tabor naman naganap ang transfiguration ni Jesus o ang pagbabagong anyo kung saan nagliwanag na parang araw ang kanyang mukha at pumuting parang busilak ang kanyang damit. At alam nyo ba na more than 500 times na mention ang bundok sa Bible, kaya naman napakahalaga nito kung spiritual na buhay ang pag-uusapan. Kaya naman kahit sino ay welcome na pumunta dito. Katoliko ka man o Christian, basta tagasunod ka ni Kristo, perfect para sa iyo ang place na to. Huwag tayong mabuhay sa limitasyon na gawa lang din ng tao. Ang mahalaga ay aware tayo na symbolic lang ang mga estatwang makikita natin dito. Wala namang masama kung titingnan lang natin ito. Yun lang ulit ang gusto kong i-share. Bye-bye!